Anong mas mahirap turuan? Yung mga grade 1, grade 2 sa isang formal school o yung mga nasa alternative learning system na matatanda na at matagal nang hindi nakapag-aral? Actually, ma'am, wala naman pong mahirap sa kanila kasi kung gugustuhin talaga nilang Matuto? matuto, wala pong imposible. Eh di ibig sabihin po, talagang ibubuhos niyo po talaga yung Effort ko. effort po Yes ninyo. po, ma'am. Porsigido po ako makatulong talaga sa kanila kasi mahirap yung hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Nakita ko po yun sa mga kapatid ko. Kasi yung mga kapatid ko po is graduate lang sila ng elementary. Dalawa lang po kaming nakatapos ng college. Tapos yung dalawa po is nakatapos po sila ng air conditioning po. Ganyan mga ano lang po. Dahil nakita ko po sa kanila yung hindi sila nakatapos at hindi sila makapaghanap ng trabaho. Dahil nga sa hanggang elementary lang po sila. 9 po kami, ma'am. Na magkakapatid. Opo, 9. Tapos ako lang po, ako yung pinakabunso. So dalawa lang talaga kaming nakatapos ng college. Ma'am Marisa, alam naman po natin na yung mga teacher, hindi Yes. po masyadong mataas ang sweldo. Yes po, ma'am. Tapos ang dami-daming oras na Bayan. ginugugol sa trabaho. At ang hirap-hirap pa po nung tinuturuan ninyo, yung mga out of school youth. Kasi dito, makikita mo talaga yung effort mo. Makikita mo talaga dito yung mga batang gumraduate ng dahil sa akin, ma'am. Nakapagtapos ng dahil sa akin at nakapagtrabaho ng dahil sa akin, dahil sa tulong ko at tulong ng alternative learning system po. Actually, ngayon, this year po, mayroon po akong naging estudyante, kung saan mayroon siyang sakit, leukemia noong estudyante ko siya, ma'am. Inalagaan ko siya hanggang sa makapag-graduate siya ng alternative learning system. Ngayon po, registered nurse na siya. Ha? Opo, Wow! registered nurse na siya. So, galing siya ng alternative learning Yes system, tapos, wow! High school po siya noon sa akin, ma'am. Sabi po ng mga magulang niya, hindi po kakayanin ng bata kung nasa formal siya kasi hindi po siya mababantayan. So, hiningi po nila yung tulong ko at tinulungan ko po sila. Oh my God. Binabantayan ko siya kung ano yung iniinom niya, kung ano yung kinakain niya. Caregiver pa pala kayo, Yes no? po. Caregiver/teacher. Kaya nung gumraduate po siya at Board exam. Opo, nakapasa siya. Chinyat po niya ako. Nagpasalamat po siya sa akin. Anong sabi niya? Sabi po niya sa akin, Ma'am Marisa, sabi niya, maraming salamat po sa inyo. Kung di dahil sa inyo, hindi ko ito mararating. At dati po ang pangarap ninyo maging nurse. Pero yung pangarap niyo po, Yes po. napunta sa inyong estudyante. Yes po, ma'am. Yung nagamit ko po yung pangarap ko na yun na maging nurse doon sa naging estudyante ko na yun. Okay na rin yun. Oh, okay po. Baka nga po, dahil po sinunod ninyo yung advice ni Inang na maging teacher, hindi lang po nurse ang ma-produce ninyo. Baka may maging abogado, Opo. may maging, 'di ba? Opo, ma'am. Leader ng inyong komunidad, 'di ba? Baka may Opo. maging doktor dahil nabigyan sila ng pagkakataon sa edukasyon. Opo.